Sa kaibuburan ng Russia, may kabaligtarang Hunger Games na nagaganap. Hindi ito tungkol sa kung sino ang huling matitirang buhay, kundi sa mga elite. Karamihan sa kanila ay mga kaibigan ni Putin noong pagkabata. Sinusubukang umiwas sa leader ng Russia para hindi madamay kapag tuluyang bumagsak ang taong naiwan. Sa klasikong estilo ng Hunger Games, ang mga elite na iyon ay nagkakatalo at nagkakalaban-laban, pati na rin kay Putin. Lahat ng nagpapagana sa Russia ay bumabagsak sa gulo ng pagtataksil, politikal na manyobra at lantaran na paglikas. Saksi tayo sa pagbagsak ng Russia ngayon. Pero nangyayari ito malayo sa labanan. Sa Russia, walang malinaw na paglikas. Wala kang makikitang pribadong eroplano na lumilipad palabas, dala ang mga malalapit na tauhan ni Putin at iniiwan siya. Hindi mo rin maririnig sa kanila ang kanilang direktang intensyon na pagtaksilan siya. Hindi ganon gumagana ang mga bagay sa Russia. Marami sa mga nangyayari ngayon ay nangyayari sa lihim. Pero huwag kang magkamali, ang mga elite ay umaalis habang kaya pa nila, pero hindi sila literal na umaalis. Sa halip, may paglikas ng isang mahalagang bagay para sa lahat. Mula sa mga nasa loob, oligarko, hanggang kay Putin, na higit nilang pinahahalagahan kaysa sa kahit ano paman pera. Habang ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay gumagastos ng $827 milyong bawat araw, na si Putin ay walang pinapakitang sinyales ng paghinto. Habang ang kanyang pagkahumaling sa Ukraine ay lumamon na sa kanyang buong pagkatao. Tahimik nang tumatalon sa barko ang mga lalaking nagpapanatili kay Putin sa kapangyarihan, kabaligtaran ito ng Hunger Games. Si Putin ay maiiwang mag-isa upang bumagsak, habang ang iba ay makakaligtas. Naubos ng oras ng rehimen ni Putin dahil mas kailangan ngayon ng Russia ng pera kaysa dati para ipagpatuloy ang pananakop. At ginagagawa ng mga insider at mga elite ang lahat ng kanilang makakaya upang matitiyap na hindi makukuha ni Putin ang kanilang pera. Ibinunyag ng Bloomberg sa isang ulat noong Hulyo 16 ang lawak ng paglikas. At sinabi nitong ilan sa pinakamayayamang tao sa Russia ay karamihan na sa kanilang posisyon dahil sa pagiging malapit nila kay Putin. Nagpapadala sila ng bilyon-bilyong dolyar sa ibang bansa para hindi makuha ni Putin. Gusto ng mga elite na iwasan ng panganib ng pagiging malapit kay Putin. Kahit parang namamalimos siya ng donasyon para sa layunin niya, o isang despotikong presidente na tahasang kinukuha ang mga ari-arian na hindi kusang ibinibigay sa kanya. Simple lang ang ideya dito. Kung wala sa bansa ang pera, wala nang magagawa si Putin para kunin yon. Ayon sa ulat ng Bloomberg, 10 bilyong dolyar ang inilalabas na pera. Ayon sa isang sinabi ng 6 na mayayamang Ruso at iba pang pamilyar sa elite ng Russia. Maraming pinakamayayamang tao sa Russia ang binabago ang kanilang investment portfolio. Marami ang nag-i-invest sa cryptocurrency at ginto. Samantala, ang iba ay nag-iipon ng pera sa foreign investment funds at ari-arian. Ang rehiyon ng Gulpo, partikular, nagiging kanlungan ito ng gustong ilayo ang yaman kay Putin. Hindi na dapat ikagulat ng leader ng Russia ito. Siya ang gumawa ng sitwasyong ito para sa sarili niya. Naniniwala si Putin na siya ang dahilan kung bakit ang marami sa kasalukuyang oligarko ng Rusya ay naging kung sino sila ngayon. Binigyan niya sila ng yaman kapalit ng hindi pag-istorbo sa sistema. Natapat sa kanya ang mga taong iyon kapag kailangan niya. Maling kalkulasyon ito. Kapag binili mo ang mga taong pera lang ang iniintindi, hindi na ibabalik ng mga yon ang pera pag naningil ka. Sinusubukan na ni Putin. Nabanggit natin ang mga donasyon kanina. Bandang huli ng Marso, iniulat ng Guardian na aktibong humihingi si Putin ng pera mula sa mga elite ng Russia na magagamit niya para pundohan ang kanyang baliw na digmaan. Alam ng mga elite ang araw-araw na gastos at nalumampas na sa $160 bilyong ang gastos sa depensa ng Russia at patuloy pa itong tataas. Karamihan ay hindi pinansin ang panawagan sa donasyon. Nagdulot si Putin ng kawalan ng tiwala sa kanyang mga insider. Simula 2024, regular na nagsasamsam ng ari-arian ang mga autoridad na inaprubahan ng Kremlin na tinatarget ang ilan sa pinakamayayamang tao sa Rusya. Nakatuon sa mga taong sinubukang panatilihin ang ugnayan sa labas ng Rusya. Ngunit limitado ang epekto ng mga pagsamsam na yon kay Putin. Sa kalaunan, dahil sa pangangailangan ng pondo para sa digmaan sa Ukraine, mapipilitan siyang habulin kahit sino sa Rusya na may pera, kaibigan man o kaaway. Nakikita rin ito ng mga kaibigan at iyan ang dahilan kung bakit mabilis nilang inilalabas ang kanilang pera hanggat maaari. Nakikita natin itong nangyayari. Ipinapakita ng kwento ni Arkady at Boris Rotenberg na gagawin ni Putin ang lahat para mabuhay kahit sirain pa ang malalapit sa kanya. Matagal na niyang kaibigan ang magkapatid na ito. Naging mga sparring partner pa sila ni Putin sa judo. Direktang tumutulong kay Putin na palakihin ang kanyang imahe bilang isang malakas na tao na kayang protektahan ang Russia. Pero kapag dumating na sa matinding sitwasyon, itinatapon ni Putin ang mga ganitong katapatan para lang maipagpatuloy ang kanyang digmaan. Sa ulat ng Carnegie Endowment noong Hulyo 2026, isiniwalat ang kasalukuyang paglilinis laban sa mga tapat sa mga Rotenberg. Parang paglilinis sa mga elite na tapat kay dating Russian Defense Minister Sergei Shoigu. Dahil sa purgang ito,
Napipilit ang panuuri ng magkapatid na kumita ng bilyon-bilyon dahil sa kaugnayan nila kay Putin ang pagbagsak ng sarili nilang network. Konstantin Markov at Alexander Narodko, direktang konektado sa mga Rotenberg at namuno ng iba't ibang proyekto para sa kanila, ay naaresto na. Marami pang susunod habang sinusubukan ni Putin pahinain isang paksyon ng elite na itinuturing niyang banta. Kailangan lahat ito aprobahan ni Putin. Alam na magkapatid na Rotenberg yon. Ang kababata nilang nagpayaman sa kanila ang siya na yung humahabol sa kanila. Hindi lang dahil sa kanilang impluwensya sa politika, kundi dahil sila rin ang namamahala sa malawak na network ng mga pribadong kumpanya. Gusto ni Putin ang pera mula sa mga kumpanyang iyon. Hindi natin alam kung kabilang ang mga Rotenberg sa mga elite na inilalabas ang kanilang pera mula sa Russia sa ngayon. Sila ay magiging baliw kung hindi nila gagawin yon. Yung iba pang mga insider ng Russia na naglalabas ng pera habang kaya pa, lahat sila ay gumagawa ng bagay na magiging tema ng video na ito. Napagtatanto na pwede rin itong mangyari sa mga kasing lapit kay Putin ng mga Rotenberg. Kung ganon, maaari rin itong mangyari sa kahit sino. Simula pa lang ito para kay Putin. Habang umaalis ang pera sa Russia, kailangang harapin ni Putin ang mga ministro, sundalo at isa sa maraming multo ng kanyang madugong nakaraan na bumabalik upang guluhin siya. Nabanggit na natin si Shoigu. Ang pagtanggal sa kanya bilang ministro ng depensa ay bahagi ng patuloy na paglilinis sa ministeryong dati niyang pinamunuan. Nakaligtas si Shoigu. Siya na ngayon ang namumuno sa Security Council ng Russia, bagamat mas mababa ito kaysa dati niyang posisyon. May mga hindi rin pinalad. Ilan sa mga dating deputy ni Shoigu, tulad ni Pavel Popov, Timur Ivanov at si Ruslan Salikov, ay inaresto sa iba't ibang kasong may kaugnayan sa korupsyon. Isa itong paglilinis gaya ng sa network ng Rotenberg. Ngunit nangyayari ito sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Rusya. Tinatarget ni Putin ang mga ministrong hindi nakapakipakinabang sa kanya. May ilang mga ministro na pumapalag. Si Denis Butsayev ay mataas na opisyal sa Ministry of Natural Resources and Environment ng Russia. Mabilis siyang tumakas sa US matapos matanggal bago maharap sa kasong kriminal. Unang beses na may aktibong ministro na tumakas mula Russia mula nang magsimula ang digmaan, at mukhang malamang na marami pa ang susunod. Sa State Duma, kinakaharap ni Putin ang mga ministro tulad ni Communist Party leader Gennady Zyuganov na inaakusahan siyang dinadala ang Russia sa digmaang mauuwi sa pag-uulit ng mga pangyayari noong 1917. Sa madaling sabi, tuluyang pagbagsak ng sistema ni Putin. Isang salita lang ang meron para dito: kaguluhan. At meron pang iba, may mga babala ng pag-aaklas sa hanay ng militar ng Rusya. Nung huling bahagi ng Hunyo, sinabi ng veteranong Ruso na si Alexander Lunin na magdudulot ng pag-aaklas ang kalupitan ng mga komandante ng Rusya sa kanilang sundalo. Humiling si Lunin ng direktang pakikipagkita kay Putin at sinabing may mga ministro mula sa Interior Ministry at Defense Ministry ng Russia na nagtulak sa kanya na magsalita. Marami pang traidor sa paligid ni Putin. Agad inaresto si Lunin dahil sa kanyang pagwawala at tila nawala siya matapos tawagin ng Kremlin na may sakit sa pag-iisip. Ang mga panawagan ng pag-aaklas ay tiyak na nagdulot ng takot kay Putin dahil naalala niya ang pag-aalsa ng Wagner. Baka maalala mo ang pag-aaklas na pinamunuan ni Yevgeny Prigozhin. Inasikaso siya ni Putin, o ayon sa opisyal na bersyon, isang pagbagsak ng eroplano ang tumapos kay Prigozhin matapos niyang subukang pamunuan ang isang pag-aaklas gamit ang kanyang Wagner na paramilitaryong puwersa. Hindi kailangan ni Putin ng isa pang pag-aaklas ngayon, pero posible pa rin itong mangyari. Nagbabala si Lunin tungkol dito. Muling nagpapakita ang multo ng nakaraan ni Putin, ang anak ni Yevgeny Prigozhin. Si Pavel ang leader ngayon ng maliit na Wagner mercenary group sa Afrika. May humigit kumulang 500 sundalo ang mga tropang ito, at tumatanggi silang maging bahagi ng bagong bersyon ng Wagner. Isinama na sa estado ng Russia. Sa halip, tahasan silang sumasalumat kay Putin at pinatatakbo niya ang inilalarawan ng Wall Street Journal bilang sarili niyang maliit na imperyo ng suwail na warlord. Lahat ng ito ay wala sa kontrol ni Putin. At sa lahat ng ito, kontrol ang susi. Kontrol ang tanging kailangan ni Putin para mapanatiling buo ang bersyon niya ng Russia at ang pag-angkin niya sa kapangyarihan. Tulad ng isang mafia padrino, bumuo si Putin ng sistemang nakabatay sa korupsyon, kasinungalingan, at pagbibibay kapangyarihan sa mga taong inaasahan niyang susuporta sa kanya. Nagsisimula ng gumuho ang sistema. Inilalabas ng mga insider ang pera nila mula sa Rusya ng kasimbilis ng makakaya nila. Ang mga ministro ay hayadang nagsasalita, tumatakas sa Rusya o inaresto. At lalo pang pinalalala ng huli ang apoy na nagbabantang lamunin ang Kremlin. May usap-usapan tungkol sa pag-aaklas. Hayagang binabastos ng anak ng dating nag-aklas, si Putin. Matagal nang daraya si Putin sa laro. Nawala na ang mga baraha niya. At sa bersyong ito ng Reverse Hunger Games, sana hindi siya pala rin. Ang malaking tanong ngayon ay kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Simple lang. Lahat ay dahil sa epekto ng palpak na digmaan ni Putin sa mga elite at mga insider. Pero mas malalim pa roon, bago namin ipaliwanag kung paano, paalala lang na nanonood ka ng palabas tungkol sa militar. Hindi kami tumitigil sa mga headline lang para maibigay sa iyo ang buong kwento. Kung nagustuhan mo ang iyong nakita, mag-subscribe ka na ngayon. Kaya ano nga ba talagang nangyayari? Una,
bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya. Hindi ito maganda para sa sistemang nagpapanatili ng daloy ng pera sa mayayaman para mabili ang kanilang katapatan. Wasak-wasak ang ekonomiya ngayon. Ang budget deficit ay mahigit $75 bilyong matapos ang unang 6 na buwan ng 2026 na higit 51% sa target na itinakda ng Rusya para sa buong taon. Ang problemang Rusya ay kulang ang liquid assets para matakpan ang kakulangan. Kaya nangungutang ng pera ang Rusya, maraming pera. Ang susunod na bayad ng Rusya sa utang halos $12 bilyong. Darating ang takdang bayad nito sa panahong ilalatala ang bidyong ito. At hindi pwedeng tumanggi ang Kremlin dahil magdudulot yon ng matinding hyperinflation na tatalakayin natin mamaya. Ayon sa Fortune, ang ekonomiya ng Rusya ay ilusyon lang at nakabatay sa utang. Malapit nang sumiklab ang krisis sa pagbabangko dahil sa loob ng maraming taon ay sinubsidyuhan ng Rusya ang mga pautang. At ngayon ay nahaharap ang mga bangko sa sitwasyon kung saan 10% ng kanilang mga pautang sa korporasyon ay hindi na mababayaran. Kasama rin ang 15% ng retail loans nila. Malaking pera yon na hindi na bumabalik sa mga pangunahing institusyong pinansyal ng Rusya. Noong 2025, higit 500,000 Ruso ang nagdeklara ng pagkabangkarote. Pinapahirapan ng inflasyon ang milyon-milyong tao dahil napipilitan silang gumastos ng hanggang 100 at 67% higit pa para sa pangunahing pagkain sa 2026 kaysa noong 2024. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, shipping at truck ng gasolina, nagkaroon ng krisis sa gasolina sa Rusya. Ang panganib ng stagflation na tumitigil ang paglago at mabilis ang pagtaas ng inflasyon ay mataas. Diyan tayo bumabalik sa usapin ng hyperinflation. Ang Rusya ay humaharap sa krisis na ito sa ekonomiya habang mayroon itong malalaking utang na kailangang bayaran. Hindi pinapabuti ni Putin ang sitwasyon. Nangangako siyang buburahin ng Rusya ang hanggang $140,000 na utang ng mga bagong sundalo kung magpapalista sila para mamatay sa kanyang digmaan. Malaking halaga pa rin ng pera ang hindi na ibabalik sa mga bangkong hirap ngayon. Paano kung maubos ang pera at hindi na matupad ng Kremlin ang mga pangako nito? Kasama ang malalaking sahod at bonus sa mga sundalo, maaaring tumugon ang Russia sa pag-imprenta ng mas maraming ruble. Iyan ang reseta para sa pinag-uusapang hyperinflation. Bigo na rin ang iba pang pakana ng Russia. Sinubukan ng Kremlin magbenta ng bono pero ang pakanang iyon ay nakalikom lamang ng 10% ng layunin na itinakda ng Russia. Hindi rin epektibo ang mangutang pa ng mas marami dahil ang mga handang magpautang ng pera sa Russia ay gusto ng interes na akma sa panganib na kanilang hinaharap at hindi kayang bayaran yon ng Kremlin. Ang isa pang opsyon ay maaring magwala si Putin at gawin palalo ang mga bagay na ginagawa na niya sa limitadong paraan. Kumuha sa mayayaman para ibigay sa Kremlin. Tandaan ang temang nabanggit kanina sa video. Ang mga elite at nasa sistema ay napapansin ang sitwasyon ng tao at umaalis habang may pagkakataon pa. Mas matindi ang balik ng temang yon dito. Hindi bobo ang pinakamayamang tao sa Rusya. Nakita nila ang bangungot na nilikha ni Putin para pundohan ang pananakop niya. At alam nila na wala nang magagawa ang anumang subukan ng Kremlin para makatulong. May pera ang mga taong nasa loob at lalapitan sila ni Putin kung magtutuloy ang digmaan sa Ukraine. Ilabas na ang pera na yon at wala na siyang mananakaw. Ang matinding kalagayan ng ekonomiya ng Rusya ay isa sa mga dahilan kung bakit nakikita natin ang paglabas ng pera at marami pang ibang hindi pagkakasya na aming natalakay. Pero may isa pang salik. Karamihan sa mga malalapit kay Putin ay negosyante. Marami sa kanila ang may matagumpay na pribadong negosyo dahil pabor sa kanila ng Kremlin ang mga kumikitang kontrata. Yan yumaman ng bilyon ang mga Rotenberg. Malaki ang kita kung malapit ka kay Putin. Lalo na kung hindi abala ang diktador sa palpak na digmaan. Ngayon, ang mga negosyanteng matagal nang kumita sa korupsyon ni Putin ay nakikita kung paanong winawasak ng Russia ang pribadong sektor dahil sa matinding buwis. At sa maraming pagkakataon, nilalamon ang mismong mga kumpanyang nagpayaman sa mga nasa loob ng sistema sa pamamagitan ng pagkumpiska at paglipat ng mga ito sa estado. Ang kalagayan para sa mga negosyong Ruso ay, sabihin na nating, mahirap sa ngayon. Ayon sa ulat ng Moscow Times, noong Nobyembre 2025, tumaas ng 25% ang pagkalugi ng mga kumpanya mula Enero hanggang Setyembre. Umabot sa higit $83 bilyong. Mga 18,400 na kumpanya sa Rusya ang nagtala ng pagkalugi sa panahong ito, mas mataas ng 11% kumpara sa naitalang pagkalugi noong 2024. Ayon sa Jamestown Foundation, halos 30% ng mga kumpanya sa Rusya ay nalugi noong 2025 na may pinagsamang pagkalugi na humigit kumulang $100 bilyong sa katapusan ng taon. Sa Hulyo 2026, iniulat ng Metso na bumagsak ng husto ang negosyo sa Rusya. Umabot na sa antas ng tagsibol 2022 na maaring natatandaan ninyo bilang panahon kung kailan inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Gaya ng sinabi ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraina, bumagsak na ang negosyo sa Rusya sa antas ng tagsibol 2022. Ang Business Climate Indicator ng Sentral na Bangko ng Rusya noong Hunyo ay bumaba sa -3.6 na puntos mula 0.9 noong Mayo. Ang zero dito ang naghihiwalay sa paglago at pag-urong, kaya hindi na naniniwala ang mga negosyo sa pagbuti ng kalagayan. Hindi magandang panahon na yon para maging miyembro ng elite na nagpapatakbo ng negosyo sa loob ng Rusya. Palabo ng palabo ang pag-asang kumita pa ng mas malaki. Isama mo rin ang paglalamon na nabanggit natin. Nabanggit natin ang pagsamsam ng ari-arian. Gaya ng nangyari noong Hunyo 11 nang ilipat ng Kremlin ang pamamahala ng JSC Elma
malaking may-ari ng logistics at industrial real estate sa Russia sa Neftkim Remstroy na pinatatakbo ng Estado. Mga 1.05 milyong metro kwadrado ng lupa ang nawala. Basta na lang ibinigay sa Estado para makinabang ang Kremlin. Isa lang ito sa marami pang halimbawa. Sa Hulyo 2025, mahigit 50 bilyong dolyar na ari-arian mula sa mga pribadong kumpanya ang nasamsam ng Russia. Marami sa mga ari-arian ay dating pag-aari ng kaluraning kumpanya na umalis sa Russia matapos ang pananakop. Mahigit 800 kumpanya na ang napunta sa Estado mula nang magsimula ang digmaan. Parang ginagamit ang pribadong negosyo para pundohan ang digmaan na ayaw salihan ng mga tao ni Putin. At muli, bumabalik tayo sa temang yon. Lahat ng may-ari ng pribadong negosyo sa Rusya ay nagtatanong na kung kailan sila ang susunod. Si Putin ang may gawa nito. Ang dami niyang kasinungalingan, pandaraya at paninira ang dahilan ng kanyang kalagayan na yon. Hindi niya nakikita ang sariling kakulangan at epekto nito sa Russia. Si Putin ang naiiwan sa reverse Hunger Game. Isa-isa, ang mga insider niya, ang mga elite niya, at ang mga crony niya ay nakikita na hindi sila ligtas kahit gaano sila kalapit kay Putin. Sa totoo lang, ang pagiging malapit ay isang kapahamakan. Si Shoigu at ang mga Rothenberg ay makakapagpatunay dyan. Kung may gusto si Putin, gagawin niya ang lahat, kahit pilitin o puwersahin. Ngayon, habang nabubuhay siya sa takot, karamihan ng oras niya ay ginugugol sa mga bunker at hinahayaan ang sarili niya na lamunin ng paranoia na bumalot sa kanyang buhay. Nawalan na ng kontrol si Putin. Ang mga elite na akala niya ay kontrolado niya ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para makatakas sa kanyang hawak. Habang nagpaplano sila para sa kanilang buhay pagkatapos ni Putin, imbes na tulungan si Putin makamit ang layunin niya. Ang leader ng Russia ay mabilis nang papalapit sa dulo ng kanyang landas. Pagdating niya sa dulo, mahuhulog siya sa bangin na walang pipigil sa kanya. Ito ay isang kwento na kasing tanda ng panahon. Sa dulo, ang diktador ang sanhi ng sarili niyang pagbagsak. Hanggat nasa kapangyarihan si Putin, magpapatuloy ang pagbagsak ng Russia at hindi lang namin tinutukoy ang usaping pang-ekonomiya dahil sa mahigit 1.4 na milyong kaswalti sa Ukraine. Mabilis nahaharap ang Russia sa demograpikong krisis na mas magpapahina rito. Naglalaway ang Sina sa pagkakataong ito. Manganganib ang malayong silangan ng Rusya. Maaring nasasaksihan natin ang pagbagsak ng estado ng Rusya habang nangyayari ito. At malalaman mo kung bakit sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, tandaan mong mag-subscribe at i-enable ang notifications para makapanood pa ng mas marami pa mula sa Military Show at ng aming pagsusuri. Salamat sa panonood!